The vlog starts now. Basta si Joris mag-skincare routine, bababa na kami. Bakit nga naman tayo magliligpit kung may magliligpit naman? O diba? Dahil naka-vlog, kaya nagligpit. Baba na, baba na, baba na. Tara sila, mami. Anong kalang oras na natin? Bugs. Laging late. Lagi na iiwanan. Huwag ka naman masyadong bully. So, ayun. Mahaba-habang vlog to kasi marami kaming ginawa for this day. It is the longest day. Grabe. Ang dami naming ganap for this trip. Ito talaga yung parang pinagsiksikan lahat ng dapat gawin sa Vietnam in a day. So, our itinerary, our first thing we did was to ride this bike, this pedicab, to roam around Da Nang City. And then to see also the golden, ano yun, parang the Golden Dragon Bridge. Ayan, which, ayan o, yung nakikita nyo ngayon. So, ayan, naglibot kami, pumunta kami sa Catholic Church, and just to see the life of the Vietnamese people in Da Nang City. Tapos, ito rin ata yung time na nag-boat ride din kami, so makikita nyo yun mamaya. Ito rin yung time na nagpunta kami sa silk shop. Grabe, budol yun. Tapos, at ito rin yung day kung saan kami Hoi An. Imagine, grabe pinagsisika namin lahat ng activities sa loob ng isang araw. So, I hope you guys enjoy. And ito yung sightseeing ng Da Nang City. Maulan lang talaga, foggy, pero cannot hide the beauty of the city. The hustle, bustle, ito yung bitawag tamang term doon. Basta yun na yun. Basta kitang-kita yung kung gaano ka ganda yung Da Nang City. Ang daming ganyang bike doon, paikot-ikot. For the tourist talaga yan. Parang yan yung equivalent ng mga kalesa sa Intramuros. So, ayun. Nagpapapicture si Daddy, kaso sabi ni, Sunny, may time para dyan. Pupunta tayo dyan sa susunod na trip. Huwag muna mag-picture taking kasi may pupuntahan pa tayo, which is ito. Ito talaga naman ang budol area naman. So, tipid ako ng baterya ng cellphone kasi parang anong sense. So, hindi ko masyado binidyohan yung ganap namin dyan. Pero budol area yan. Kapag talaga, kapag ayaw mo bumili, pipilit nila talaga ng bumili ka. Ganyan dyan. So, ayun. So, ayan. Dito kami kumain. Dito next stop namin. Diyan na rin yung coconut boat. So, bali, walking distance lang sa mga 1 minute lang na lakay. Wala pang 1 minute yata eh. Pero pag nasa amin kumain dyan, nag-coconut boat na kami. Ayan. Ayan ulit ang aming food. We want, sana, Vietnamese food. So, na-request namin yun kay Sunny. Ayan o. Very Asia. Very Southeast Asia. Yung vibe. So, parang floating restaurant yung kinainan namin. May ganyan din naman sa Pilipinas. Pero dyan kasi malapit yung coconut, yung coconut boat ride. Which is, hindi talaga, part talaga siya ng package to do, ganon. And while waiting for the activity, ayan, bumili muna kami. And then, sumakay na kami dun sa coconut boat. Part talaga siya ng tour. Ayoko nga sana kasi parang feel ko mahihilo ako. Tapos kasi ako lang yung mag-isa kasi 7 kami. Tapos so, bali ako talaga yung maiiwan mag-isa. So, meron akong other kasama na not family. So, ganyan sila. Nililibot ka lang dyan sa coconut. Ang tawag dito, coconut tree daw yun. Coconut water tree. Basta, yun yung sabi nung namin, ng bangkayora namin. Ang kulit niyan,
Grabe, sinabi ko, ayoko umikot. Inikot-ikot naman kami. Sakit tuloy ng ulo ko after. Pero, okay naman. May pang turista. Medyo budol, pero okay naman. Binigyan namin ng tip, mga 100 pesos. Honestly, kung DIY tour kami, hindi ko na ito isasama talaga sa trip. Kasi, although nakikita mo siya sa TikTok, or sikat na sikat siya, parang feel ko, mas worth it maggala na lang sa Hoi An, or spend mo yung day mo sa Hoi An, ancient town, or old town, kesa mag-boat rides. Kasi parang, nandiyan ka sa boat, tas ayan yung makikita mo, tas yun lang yun. Tas may hilo ka pa. Ako kasi para sa akin, ayoko nung nahihilo. Pero it's part of the experience, at least sa package tour na experience namin. Pero kung mag-DIY kami at babalik kami dito, hindi ko na ito uulitin. Sasakit lang yung ulo ko, baka magsuka lang kapag balik ng hotel. So that's just my experience. If you want to try it, go try it. But I honestly felt dizzy. Yun lang ko. Pero syempre, binigyan pa rin namin ng tip yung bangkero kasi ginagawa lang naman yung trabaho niya. Which is, paikot-ikutin kami. Kaya ayun, medyo, hindi ko na to ulitin. Ayoko nang mahilo. Pero sana nakabili kami ng ganyang hotdog. Wale, pagbalik, bibili kami ng ganyan. Mas gusto ko yung sa Ho Chi Minh. Kasi parang sa Ho Chi Minh, parang inikot kami, tapos meron parang store. Doon sa bawat inikutan namin, meron doon mga tindahan, tapos parang makipag-bargain ka, tapos nandun ka sa bangka. So, parang siyang floating market ng Thailand. Pero doon sa Ho Chi Minh, parang ganyan din yung view, tapos parang may bangka, tatlo rin kami sa bangka. Tapos ikot kami, tapos yung tip, 20 pesos. Enough na yung 20 pesos, pero dito, parang kailangan 100, ganyan. So, ayan, ganyan lang siya. Paikot-ikot lang si kuya na ganyan. Wala naman siyang sinabi na, na magsasakay ng turista doon sa boat niya. Kasi may nakita ko sa TikTok na may nakasakay doon sa boat. Siguro niyaya. Pero siguro dahil, mga Pilipino kami, hindi niya niyaya. Ayaw siguro namin, alam niya siguro na ayaw namin ng ganong, ride na nakakahilo. Tapos yung kasama ko, si brother, nagtry siya magsagwan. Sabi niya, kasi taga Baguio siya, nagawa niya na raw yung pagsasagwan na yan sa Birmingham Park. So, nung tinry niya yung coconut water, ang hirap daw pala ng coconut water paandarin. So, kasi yung pagsagwan sa kanya sa harap, iba yung technique niya sa regular canoe or boat, 'di ba? Kasi sa gilid. Ayan, parang kailangan sa harap, tapos parang iba yung way or style niya ng pagsagwan. Nung try niya, ginawa niya, parang paikot-ikot lang kami, tas ang bagal-bagal namin, tas ang sakit-sakit na daw ng braso niya. Pero, ayun, tinry niya lang. We're all for the experience talaga. So, after niyan, parang dun sa show sa paumikot-ikot, dinala naman kami nung mga bangkero dun sa isa na nagkakaraoke. Medyo, hindi kami impressed. Kasi, mga Pilipino kami, parang, okay, yun na yun, pero, may mga nagbigay pa rin ng tip. Pero, bilang ako dukha, hindi na ako nakapagbigay. Hayaan yun ng ibang turista magbigay. Pero yung mga Pilipino, hindi masyadong impressed. So, ayan, si brother na ulit yung sagwan. Tiray niya papunta, talagang sobrang hirap. Sumasakit yung arms niya. Hindi siya yung katulad sa bangka talaga sa Birmingham Park. 'Di ba? Feel ko magugustuhan ko yung view ng coconut boat ride kung hindi gray sky. For the next activity naman, sinakyan namin itong old looking electric car papuntang Hoi An Village, yung old town, ancient village. So ayan yung view, ayan yung mga bago papunta doon, maganda na rin yung area. So, parang na-enjoy ko rin naman yung sightseeing. Ayan ako, nasa tabi ako ng driver. As a cloud chaser, of course, dun talaga ako upo for the view and for the vlog. Ang ganda, no? Ganda na lugar. As in, parang maganda rin siya walking tour. Next goal, kapag balik ng, Danang, mag-walking tour dyan sa area na yan. It's so cool riding that car.
Ayan, at nakababa na nga kami, di ba? Ayan na ang Hoi An Old Town or Ancient Village. Yan ang ganda, ang daming shops. Ito talaga, iniisip ko, dapat talaga dito kami nagsimula pa lang. Sa kung mag-DIY kami, hindi na namin sasama yung coconut boat ride. Tapos, yung mga ginawa namin in the morning, parang i-include lang namin yon sa one-day Danang City Tour. Diba? Parang, tsaka yung silk shop, hindi ko na talaga pupuntahan yun ever. Budol yun. Hindi naman kami rin bumili. So, ayan. Start na ang aming walking tour. Sobrang ganda ng area na yan. Pero, doesn't, yung video and picture, it doesn't give justice dun sa mismong lugar. You have to go there and see talaga for yourself that, sobrang ganda ng place, diba? Parang, ayun, sa video talaga, parang, pag yun yung itsura niyan, parang Pilipinas lang, parang floodway, ganun. Pero kapag nandyan ka, sobrang ganda, parang siyang Jufian village ng, ng Taiwan. Pero, may river. Doon kasi parang bundok, diba? Dito kasi river. So, ang ganda-ganda. Ang dami-daming turista. Honestly gusto ko ng maraming tao na feels. Kasi alam mo, parang buhay na buhay yung area and buhay na buhay yung city because of the people and, sibilisasyon. Kasi meron mga, na ayaw ng tao diba? Pero, alam ko, nagigets ko yung gano'n, na maganda yung gano'n. Pero gusto ko rin yung part na maraming tao. I guess, maybe, I'm a city person, kaya siguro gusto ko ng ganyang vibe na maraming tao, very alive yung city, yung area. And, ayun marami nag-enjoy. At feel ko hindi bomber yung mga turista. Hindi sila photo bomber. I just love how they blend to the place. So, they're part of the art when you take the picture. Hindi talaga sila nakaka-ruin ng place. And ayun, sana, more tourists would appreciate that kind of perspective. Diba? Kung pipicture mo, tapos tatanggalin mo yung mga tao. Kasi meron mga nagtatanggal din naman ng mga tao sa gilid. Parang ini-AI Photoshop or pina-Photoshop nila yung pictures and videos. It's part of the art. It's there. So, it's what's real. Etong corner na to, ang ganda. Hindi siya parang, para kang nasa Italy, tas ito yung Eskinita. Ang ganda ng lugar. I swear, good finds. And then yung view niya, yung riverside na. Imagine this, kung mas maaraw pa, tapos di ka naman sunset, grabe. Imagine that. It's gonna be magnificent. It's gonna be picturesque, very Instagrammable, very my aesthetic, kasi I love golden hour. Pero since Gray Sky, tsagain natin ng Gray Sky. Pero, another reason to go back. Diba? That's the place. Honestly, totoo, mukha nga talaga siyang floodway kapag binibidyoan ko, tas Gray Sky. Pero, kung kung maganda yung, lighting, maganda talaga siya. Tas yung gabi kasi, nandun yung parang, yung parang it's glowing metropolis vibe. Nandun na yung talagang beauty niya at night. Kasi yung mga lanterns, ganon. Pero kung Gray Sky talaga, parang hindi mo siya ma-appreciate sa picture at saka sa video. And ayan ako. Sarap niyan. Nakalimutan ko pangalan ng ng food na yan. Basta parang rice wrapper siya, tapos may mga meat sa loob. Parang hindi ko lang bet yung paano siya niluto, pero okay lang. It's a street food. Tsaka masarap naman talaga. 'Di ba? Feel ko dyan talaga na yung tiyan ko. Pero hindi. Marami rin kasi ako kinain. Kumain rin kasi ako ng maraming talaba, maraming seafood. So, baka dun pa lang na-trigger yung sakit ng tiyan ko. Pero, I think, malinis naman yung iba dyan. Ayan, nagustuhan ko yung, yung pancake with Nutella. Sarap yan. Kinakain ni Juris. At ayun, yung sausage, manghang daw yan And yung frog, honestly, hindi ko gets yung frog. Kasi kung it tastes like chicken, edi kumain ka na lang ng chicken, di ba? Why eat frog? Yan yun yung mga frogs. Ang dami ring Europeans, pansin ko, sa area na yan. Parang kasi yan talaga yung pinaka-bet na aesthetic ng mga, Western people. Punta kayo ng floodway, may ganyan din kami.
And sikat din naman daw sa TikTok yung spot na yan, yung kay Mr. Bean. So, parang, syempre, we took a picture and video. Hindi nga namin alam kung ginagawa namin. Kasi dapat sila, ewan ko, hindi at, ayan, wala, nagkahiyaan. Well, sa susunod na trip, hindi na kami mahihiya. O, yan. Anyways, we enjoyed it. And ayan, nakikita nyo na yung beauty. Tingin ko nawawala na talaga yung beauty nung lugar because of the green water. Diba? Parang matcha latte, ganyan. Yung river. Pero at night, hindi mo na siya mapapansin kasi nagre-reflect na yung light dun sa tubig. So, ayun. Di namin ko nang alam pinaggagawa namin dyan sa harap ng store ni Mr. Bean. Sana man lang bumili kami, no? Kasi parang gamit na gamit sa clout namin yung Mr. Bean. Ano yung ginagawa mo? Ginagawa mo? Yan, nagsimula na siya magpakita ng tone. Pakita mo na kung sino ka, Hoy Ann. After that walking tour, paggabi na, padilim na, we stayed muna here at this gorgeous coffee shop in the middle of the Hoi An Ancient Village. It's so pretty and yung motif talaga nung area is yellow. So, pansin nyo lahat yung mga paintings ng mga buildings, all yellow. And we drank egg coffee. So, that's our first taste of egg coffee. And it's so good! The best. The best, the best. Ayan, dumidilim na, 'di ba? Kaya nagbukas na ng ilaw. Sobrang ganda talaga, I swear. Imagine this sunset. Pagkatapos lumubog ng ng araw, makikita mo ganyan. Kasi it's gray sky. So ito talaga for me, for our trip, ito talaga yung the best. It cannot compare talaga to the camera. You have to really go there to see the beauty of this place. 'Di ba? Ito yung number one for me, Hoi An Village. Ito yung ancient town. Yan yung pinakamaganda namin pinuntahan for this trip. Ito yung the best. Kung hindi foggy yung Bana Hills talaga, yun yung top 1. Of course, Bana Hills talaga top 1. Pero since foggy siya, ito yung top 1. So siguro kung hindi fog at maganda yung kung hindi foggy yung Bana Hills, yun yung top 1, ito yung second best. Pero ito talaga yung the best for this trip. And it's so beautiful talaga, lalo na at night. It's like a glowing city. Alam mo naman ako, very fan ako ng glowing metropolis eh. Paano pa kaya pag glowing ancient city? Yes. Yes, yes, yes. Dahil madilim na,
Ayan, pumunta na kami sa meeting point at minit si Sunny kasi magsasakay daw kami sa river to release lanterns. Yung mga lantern na ilalagay dun sa boat, yung parang ipapaalo lang siya. Hindi siya yung lantern na parang ipapalipad sa taas. So, parang nga siyang, yung katulad sa Taiwan, 'di ba? Pero dito through river. Grabe, sobrang daming tao. Sobrang ganda kasi talaga ng lugar. Pero may ganyan din naman tayo sa Pilipinas. Hindi nga lang parang Asian town. Pero kayang-kaya natin to ma-achieve. Ito yung part na kayang-kaya nating ma-achieve talaga. Yung Danang City siguro, doon nakakalungkot. Pero yung dito, kaya natin to ma-achieve, guys. Kayang-kaya ma-achieve to ng Pasig River. Pasensya na sa narrator nyo ha, when I'm yapping. So, hindi naman monetize yung mga videos ko. So, pwede ako magsabi ng mga ganitong bagay. Anyways, enjoy the video. Enjoy the gorgeous Hoi An village at night. Look at me. Diba? Enjoy na enjoy si ate girl. Enjoy na enjoy si Jobis. Ayan, bali ganyang boat yung sasakyan namin. Actually, mas malaki pa dyan. Pero nandun pa sa dulo. So, nilakad pa namin. So, ayan yun. Grabe, no? Malaki yung boat ride namin. Tapos, maglalagay kami isa-isa ng lantern. Ayan, no? Grabe yung alon. Tapos, pinunta namin, yung pinagbaksakan namin ng lantern, maalon yung part na papunta. Pero, once we get there naman, do sa parang moon bridge, makalmado na yung water. Ayan ang laki, ayan yung mga namin, mga lanterns namin. So, isa-isa kami naglagay in one big boat. So, honestly, for me mas gusto ko, kung mag-DIY kami, doon na lang kami doon sa market mismo, sa night market malapit, tapos isa-isa na lang kami magbo-boat ride. So, instead of big boat. Pero, since nga malaking grupo kami, kaya kami nagmalaking boat. Pero, hindi mo pupuntahan yung Moon Bridge kapag ganun, pag DIY. Pero, feel ko mas maganda pa rin yung view dun sa, dun sa mismong, mismong night market. Malapit sa night market. Malapit sa night market. Ayan, naglalagay na kami and we put our wishes, ganyan. Kasi dito parang kapag dyan ka naglagay ng lantern, yung mga lanterns parang medyo hiwa-hiwalay. Kapag doon kasi medyo lapit-lapit, doon sa malapit sa night market, yung isa-isa, yung may maliliit na boat. Ito kasi mga malalaking boat dito sa area na to. So, yan. Nakapaglagay na ako. Akala ko, hindi na video ni Juris. Pero na-video naman daw niya. Gino-joke niya lang ako. Ayan, we're done. Goodbye, Hoi An. At time for dinner naman. So, this is where we eat. Yan. Masarap yung food dyan. Grabe. Finally, Vietnam food ang nakain namin dyan. Tapos, look at that view. Ganyan talaga aesthetic nila, no? Yellow. Ayan, very yellow. Favorite ko na yung ganyan type of yellow. Is that, mustard yellow? Anyways, it's gonna be part of my aesthetic. I love, mustard yellow now. Tapos, ayan, ang sarap niyan. Grabe, guys. Sobrang sarap. Kalain mo yun, magugustuhan ko ang gulay.
Kasi makarni, as a Filipino kasi makarni kami. Kami yung mga tipo ng tao na mahilig sa lechon. So yan, dinedemo ni Sunny kung paano kainin yung roll, yung rice roll na yan. I don't know what it's called. Hirap talaga matandaan ang mga name ng ng Vietnamese food. Basta ayan yung wrapper, rice wrapper. And then nilagay namin ng veggies. And then after that, we went to the pharmacist. I think you better hear the vlog of this one. Kung anong ganap. So ayun, inubo kasi dyan si Micah. So we decided to look for a pharmacy para makabili ng gamot for her cough. Grabe. Nakakaingit talaga. Makikita mo kung gaano ka ahead na ang Vietnam kesa sa Pilipinas. Sobrang nakakasad. Pero ayun, nakahanap kami ng pharmacist. Yeah. And makita nyo, nakabili kami ng antibiotic nang hindi kailangan ng reseta ng doktor kasi meron silang in-house doctor doon. Tapos all in one, dyan na rin kami nakabili ng SIM. So, here's the vlog. Oh, diba? May in-house silang galing. Candy. Are you sick? For the vlog. Hi, guys, yung SIM card sila dito, kompleto lahat. May tanong kami, yung mga gamot, lahat meron. Ay, pwede kumuha ng gamot nang walang prescription kasi nandyan na si ate girl. Tapos, ikaw, nagtanong ka ng SIM card, meron din pala sa pharmacy. Yes! We're shy to ask. So, huwag ka na mag-English. Oh. Let's see. Astig yun ah. Kalain mo yun? So, because when we arrived here, we actually bought a SIM card that is also good for unlimited data. But 7 GB a day. But this only 1 gigabyte. Per day? Yeah, for day. What? But I can't access Yeah, we any don't data have data anymore. anymore. Yesterday we have data. And then this day we Because don't have I data think anymore. you don't enough money in the... Does that bigyan mo sabag mo. Uy, baka mawala niyo pumasok dyan. Para ko, kaya dyan. ako tumalong natitira sa... 100. Hindi mo kami lahat na bayad ko, 5. Wala ka receipt? Wala eh. Di ba wala daw Stick naman ito dito nakabili ng SIM card. Racket ni ate girl. Bale. Si ate girl nagbenta ng SIM card. So parang yung resibo para lang sa medicine na binenta. No. Nya. Tapos yung racket niya magbenta ng SIM sa mga turista. Baka may Pop-Mart din sila dyan. Tapos meron to unlimited. Tarugin mo, pabili mo na sa kanya. Pwede pala yun no? Galing ni ate girl. Madiskarteng bata to? Tanong mo, saan ka makabili ng Zimomo? Subukan mo rin. Weekends now, we can buy toys. Oo nga, tanongin mo kung saan ka makabili ng Zimomo dito without buying Pop-Mart. Yan ang dami natin tanong. May kausap na siya naiya na ako Baka iba kultura nila sa ganun Balik kami in 30 minutes para sa SIM card. While waiting for the SIM card, 30 minutes daw
bago maka-arrive eh. So, naglibot-libot muna kami sa area. And napansin namin, puro mga Korean shops. So, feel namin, puro mga Korean yung mga tourists dito sa area na to. Tulad nito, Kmart yan. So, bumili muna kami ng mga conditioner. Kasi walang conditioner yung hotel namin eh. Tapos, bumili muna kami ng mga goodies and gargle, sabi ni Mommy and Candy. Ayan. Ang ganda, no? Parang kang nasa Hong Kong. Hindi siya mukha talagang Vietnam. Kasi parang ang Ho Chi Minh, para siyang Pilipinas. Pero dito parang Hong Kong. Sa hileran to, puro mga Korean store, Korean mart. So, hindi ko na napansin. Dito ko na pala in-end yung vlog. So, this is the last vlog for this day. I think good night and see you on the next vlog. Bonus clip guys, bonus clip. Ang gagawin natin, pwede natin go-explore muna natin ito. Tapos, saka natin pumunta ng mall kasi doon din naman yun. Galing naman kumuha ng itinerary ng mga to. Grabe naman talaga. Kasi nag-DIY na tayo.